Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Kumusta kayong lahat? I hope saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. Welcome once again to my small channel. This is EJ Morse. Meron tayong babalikang issue na gusto kong i-discuss ngayon sa inyo ay na umiinit na naman ang usapan tungkol dito kay Bato de la Rosa. Alam niyo, ito si Bato, kasama na rin ito sila former President Digong at ng iba pa nasa kampo ni PRRD ay para bang lagi na lang silang nasa survival mode. Bakit survival mode? Salag sila ng salag, salita sila ng salita nang wala na sa ayos, kahit na magmukha silang tanga, kahit na magmukha silang ob-ob, sige pa rin, basta lang maipagtanggol yung sarili nila at para bang hindi nila alam yung nangyayari talaga dito sa Pilipinas, parang hindi nila alam yung mga nangyayaring investigasyon, parang wala silang kamalay-malay doon sa mga lumabas na ebidensya, parang wala silang kamalay-malay sa dinami-dami ng mga witness na nagtuturo sa kanila, sa kanilang involvement doon sa war on drugs na pinagyayabang ni Rodrigo Duterte. So, nagmumukha tuloy silang tanga, nagmumukha silang ob-ob, pero nilulunok nilang lahat ito. Siyempre, naintindihan din naman natin na kailangan nila mag-survive. Lalong-lalo na sa politika at tumatakbo siya for re-election sa 2025. Kaya ganito na lang yung kanyang pagtatanggol sa sarili kahit na magmukha siyang tanga doon sa mga pinagsasasabi niya. Bakit ba sinasabi kong magmumukhang tanga? Unang-una, yung tungkol sa kanila ni Akop, nung una, inatake niya ang Kongreso sa pag-iimbestiga dyan sa Quadcom. Sinabi niya na itong mga congressmen ay mga oportunista, na ito raw nung unang panahon, nung panahon ng war on drugs, ay pinapalakpakan pa at sip-sip kay Rodrigo Duterte. So, nung nagkaroon ng violent reaction itong si Congressman Akop, bumawi naman siya. Nag-apologize at talagang makabagbag damdaming humihingi ng pasensya, nagsusorry, at hindi raw talaga naman si Congressman Akop ang pinatutungkulan niya, kundi yung ibang mga congressmen. General Akop, sir, hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon. You were never sip-sip to the Duterte administration. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon, sir. Yung iba, hindi po ikaw. Kaya po, I'm very sorry kung you acted that way. I have high respect to General Akop, to Congressman Akop. Isa yan sa mga pioneer na naging politiko na hinahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Lacson, aking iniidolo ng mga pioneer turned legislator. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga, na kung sing ng praises towards Duterte and the war on drugs before, ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Ito ganyan si Bato de la Rosa. Akala niya walang hindi papalag si General Akop o si Congressman Akop nung una niyang reaction na yon. Hindi naman po pwede talagang hindi papalag si Congressman Akop doon sa mga pinagsasabi niya. Parehong-pareho sila ni Sara Duterte. Walang respeto sa Kongreso. Parang ang sinasabi nila, sila yung honest dito sa labanang ito at yung Kongreso ay puro mga
dishonest yung mga tao dyan, yung mga congressmen. Gusto niyang sabihin na walang katotohanan ang ginagawang mga investigasyon dyan at puro kalokohan yan, puro walang basihan ang mga pinagsasasabi dyan at puro pang-didemolish lang daw. Ito daw ay sinasabi niya, nanggagaling rin sa bibig niya, na ito raw ay demolition job against Rodrigo Duterte. Yun daw ang prime objective nitong mga hearing sa Kongreso. Minsan niya na rin binanggit na ito ay isa ring demolition job kay VP Sara. So ganyan ang takbo ng salita ni Senator Bato de la Rosa. Lahat ay sinungaling, lahat ay walang katotohanan, lahat ay politically motivated, lahat ng ito ay pang-didemolish lang kay Sara Duterte at pang-didemolish lang kay Rodrigo Duterte. Yan ang linya palaging lang sinasabi. Meron pa yung pasumpa-sumpa sa Diyos. Meron pa yung kasabing politically motivated. So, itong mga ganitong klaseng politiko na sila lang ang hindi nakakaalam na sila ay sirang-sira na sa publiko. Hindi sila naniniwala na ang taong bayan ay matatalino at naiintindihan yung mga nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Akala nila ang bobobo ng mga tao. Akala nila ang masa ay hindi naintindihan yung mga nangyayari dyan sa Kongreso. So pinipilit pa rin nilang palabasin na sila ay mga inosente, sila ay malinis, sila ay honest, at sila ay gumawa ng tama nung nakaraang panahon nung si Rodrigo Duterte ang presidente. So usual ang kanilang mga reasoning. Yung mga politically motivated, demolition job, nag-ano pa yan, sumusumpa pa sa Diyos yan, isa sumusumpa pa sa ano yan, I swear to my mother's grave, to my uncle's grave, to my grandfather's grave, to my father's grave, mga ganyan yung mga style ng mga politiko na ayaw komprontahin ng diretso yung ebidensya sa kanila. Ayaw komprontahin yung mga dokumento na nagsasabing may kasalanan sila. Ayaw humarap sa Kongreso. Ginawang dahilan yung interparliamentary courtesy. Kung ikaw ba naman ay malinis, Mr. Bato de la Rosa, sigurado ko hindi mo palulusutin yan. Haharapin mo yan sa Kongreso. Haharapin mo yung mga witnesses na yan. Kukomprontahin mo yung mga dokumento na yan na hinaharap sa publiko. Hindi yung mag-I swear to God ka. Hindi yung sasabihin mong demolition job. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa, integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Tatlo po ang narinig kong parang akusasyon doon. Sa inyo pong pakiwari, ano po ang inyong definition sa sinasabi nilang nabudol daw ang publiko dito sa inyong war on drugs dati? Sila ang nagsasabi, pero ang publiko, tanungin mo kung anong masasabi ng publiko. Bakit? Kasi sila talagang talagang nakatutok talaga sila nag-ibain ang Duterte, no? Duterte and allies. Yan naman talagang pinaka-motibo nila sa ginagawa ng ayan. Ano yung taong bayan? Ano masasabi ng taong bayan? Sila, masasabi na yan, nabudol. Dahil alam naman talaga namin na yan talaga ang purpose na manggiba, mangdemolish. Opo. At alam ko rin na, ako I swear to God,
sa altar ng simbahan at magkumpisal kami doon sa kay Lord. Kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo, sabihin pa nila na akong nag-implement ng war on drugs, ako na sa likod ng pagpalaganap ng droga. Sabi ko siya, how dare you, Mr. Ako? Sabi ng ganun. So ito pong war on drugs, paano po dedepensahan pagkatapos po ng 13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara? Interesado po ba kayong makita ang mga sinasabi o basihan o ebidensya ng mga pagdinig na ito? Hindi na kailangan ko rin kasi alam ko naman talaga kung anong punot-dulo ng investigasyon nila na yan. Hayaan mo na sila sa ginagawa nila. Basta ako alam ng Panginoon. Ginawa namin ni Panginoon Duterte yung war on drugs. Hindi para kami magkapera, hindi para kami ay yumaman. Parehong-pareho kayo ni Sara Duterte. Ganyan ang mga reasoning. Pero ayaw sagutin ng diretso yung mga tanong. Ayaw humarap. Nung una, itong si, ilang beses lang humarap itong si Sara Duterte. Nung humarap sa investigasyon niya sa Kongreso. Pero ayaw sagutin ng diretso yung mga tanong. Binantayan yung kanyang mga tauhan na nandiyan dyan. Kaya lang talagang na-corner din. May mga information din talaga nakuha ang mga congressmen dyan sa mga, especially dun sa kanyang mga disbursement officer. Pero ang sinasabi natin dito, pinaninindigan palagi nila na ito ay politically motivated. This is demolition job na kadalasan yun lumalabas nga sa bibig ngayon ni Bato de la Rosa. Samantalang kung wala kang kasalanan, Mr. Bato, ang pinakamasarap dyan, hiyain mo ang Kongreso, hiyain mo yung mga witnesses, harapin mo sila doon sa Kongreso at sabihin mong nagsisinungaling ka. Ang katotohanan ay ito. Sabay labas ng mga ebidensya mo. Yun ang the best, Mr. Bato de la Rosa. Hindi yung I swear to God ay harap tayo sa altar. Mangumpisal tayo. Sus Mariosep. Mr. Bato. Pang lang yan, pang kindergarten na nakatwiran. Yung mga matatalinong tao, hindi sasakay sa mga ganyan mong katwiran. Huwag na natin sabihing matalino. Kamukha ko na lang na bobo. Hindi ako maniniwala sa mga ganyan style. Kahit ganito ako kabobo. Sasabihin mo na sabay kaming mangumpisal ni Congressman Akop sa altar. Patutunayan kung wala akong kasalanan. Nakakatawa ka. Nakakatawa ka, Bato. Ang tigas pa naman ng pangalan mo. Pero ngayon, wala na ibuga. Hindi na Bato yung dapat itawag sa'yo. Clay na dapat. Putik. Nakakahiya ito mga reasoning mo. Sinabi pa ni Corina doon sa interview, anong plano mo? Plano mo bang harapin itong sinabi ni sa darating na investigasyon, yung sinabi ni Akop? No need. Alam naman natin in the first place kung ano yung intention na rito, ano ang objective nila. Is to demolish the former President Duterte. Nakakatawa ka na naman. Nakakatawa ka na naman, Bato. Nakakatawa ka, Senator Putik. Hindi ka na Senator Bato, Senator Putik ka na ngayon. Ang lambot-lambot na katwiran mo. Hindi bagay sa pangalan mo yung katwiran mo. Ang lambot ng katwiran mo. Tapos i-dare mo pa si Congressman Akop na mangumpisal kayo sa altar. Pumira ka talaga, Bato. Putik. Anak ka ng putik. Nakakatawa. Ayan sinasabi ko na ang politiko, ang tao, pag nako-corner na, lalamunin na ang pride, lalamunin na ang katalinuhan, lalamunin lahat. Ipagtanggol lang ang sarili. Kahit na maging katawa-tawa itsura.
Ikaw, bato, nakakatawa ka na ngayon. Mga pinagsasabi mo. Sa totoo lang, kahit sa isang katulad kong bobo, hindi mo mapapasakay dyan sa mga style mong ganyan. Mangungumpisan? Marioso. Ang sabihin mo, hindi mo talaga kayang harapin si Akop. Hindi mo kayang harapin si Akop, sabi mo sa mata niya, diretso. Congressman Akop, sinungaling ka, hindi totoo yung pinagsasabi nyo. Itong ginagawa nyong hearing ay walang kwenta to. Ang ginagawa nyong hearing dito sa Quadcom, puro paninira lang to. Itong ginagawa nyong hearing sa Quadcom, sinisira nyo lang si PRRD. Yan lang ang intention nyo rito. Yan yung objective nyo rito. Sige nga, Senator Putik, gawin mo nga yan kung talagang wala kang kasalanan. Papatawa ka. Bakit nakakatawa naman talaga yung mga pinagsasabi mo? Kinalimutan mo na pagiging senador mo. Kinalimutan mo na pagiging general mo. Kinalimutan mo na pagiging chief PNP mo. Yan sa mga pinagsasabi mo. Nakakatawa. Sa totoo lang, hindi mo naman talagang kaya harapin to. Hindi mo kaya harapin to. Bakit? Ang tibay ng mga ebidensya laban sa inyo. Ang tibay ng mga witnesses laban sa inyo. Isipin mo kung sino-sino ito. Si Las Cañas, Colonel Asierto, Colonel Padilla, Matubato, Colonel Garma, Colonel Leonardo, Colonel Espinido. Lahat yan, kayo ang tinuturo. Nag-corroborate ng maayos. Itong mga binanggit kong to, mga dating nagtrabaho sa inyo. Nagtrabaho mismo para kay Digong Duterte. Mga kakilala mo talaga to. Mga kasamahan mo. Nagpapanahonan na presidente at mayor, si ang iba rito, nung mayor pa si Duterte. Isipin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang ang nabibilang ko. Puro kernel pa yan. 1, 2, 3, 4, 5 na kernels. Sila sa kanya, ewan ko, SPO4 yata yan. Mga dating nagtrabaho sa inyo. Nag-corroborate ang mga sinasabi. Si Matubato, ang tagal na trabaho kay Digong yan. Huwag mo sabihin nag-imbento lahat ito. Nang ikwento nila. Yung isang tao na magkikwento ng hindi totoo, huling-huli ka agad eh. Ilang tanong pa lang ng congressman dyan, huli na agad dyan. Ang hirap magtahi-tahi ng kwento pag hindi totoo. Pero ito, 7 ng mga dating trabahador ninyo, mga nagtrabaho sa inyo. 7 nagtatama-tama mga sinasabi. Hindi naman magkakasama yan. Hindi naman nag-usap-usap yan para testify. And yet, nagtatama-tama mga kwento. 7 ito na mga dating nagtrabaho sa inyo. At meron pang iba, hindi lang yan. Si Taguba, ito yung sinasabi niyong broker. Si Magdadaro, ito yung PDL. Si Leopoldo Tan Jr., PDL din. At yung Colonel Santi Mendoza. Magkakaiba ng personality, magkakaiba ng location, hindi magkakakilala. In-invite dito sa Kongreso, nagtama-tama ang mga sinasabi nila. Nag-corroborate. Isipin mo kung, 7, 8, 9, 10, 11, hindi ko pa naaalala yung iba dyan. Alam ko mayroon pang iba. Bukod pa rito sa mga ibang witnesses at yung mga pamilya ng biktima ng EJK. Walang nagbubuhol-buhol na statement dito. Hindi kamukha nung mga witness ni Sara Duterte. Nagbubuhol-buhol yung kanilang mga testimony. Inaatake sa puso. Nag-high blood. Kung ano sakit na inabot. Bakit? Ang hirap kasi magsinungaling. Hindi ba? Ilan lang yun na tao. Ito, again, 7, 8, 9, 10, 11. 11 persons. Iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba yung bahay, magkakalayo. Nung nag-testify, nagko-corroborate ang statements. Walang buhol-buhol.
Walang inatake sa puso. Walang na high blood. Dahil lang sa pagtatanong. Doon pa lang malalaman mo na kung nagsasabi ng totoo o hindi. Kahit isang tao lang, i-grill yan ng mga congressmen. Ma-high blood yan. Kahit na siguro walang high blood, ma-high blood yan. Dahil ang hirap pagtahi-tahi ng kwento. Ang hirap sumagot, lalo na yung mga tauhan ni Sara Duterte, lalo na nakabantay si Sara Duterte. Ang hirap nun. Kasi para pareho silang nakinabang. At baka paglabas, ano sila, maombag ni Sara Duterte. Ganun ang sinasabi ko sa'yo. Ganun din ikaw, Mr. Putik. Senator Putik. Hindi mo kayang humarap talaga dito. Hindi mo kayang humarap. Isipin mo ang daming witnesses na pwede ka ituro. At yung kwento nila magtatama-tama. Against you, Mr. Putik. Talagang hindi mo sisiputin yan. Lahat ng klaseng katuwiran sasabihin mo para wag lang sumipot ka sa hearing na yan. Kasi ang daming tao niyan, nagko-corroborate ang mga testimony. Paano ko kontrahin yan? Tinamaan ka ng putik. Kaya lahat na lang klase ng pangangatwiran mo, i-a-appeal mo dyan yung mga, kunwari, religious ka, kunwari, makatao ka, sasabihin mo, ang taong bayan nalalaman ng totoo. Alam ng taong bayan. Kitang-kita ng taong bayan na nangyari sa hearing na to. Alam ng taong bayan kung bakit hindi kayo makaharap. Ginagamit mo yung interparliamentary courtesy na sinasabi mo. Pero kung wala kang kasalanan, shit yung interparliamentary courtesy na yan. Uunahin kong sagupain yan. Yung mga witnesses na yan, sasagupain ko yan sa Kongreso. Kung wala kang kasalanan. Ang problema, ang hirap magsinungaling. Paano mo nga harapin to? 11 katao. 7 rito, hindi ko pa nga nabibilang iba. Alam ko may mga iba akong hindi maalala rito. 7 rito, mga kakilala ka talaga. 7 rito, kilala si Bongo. Tinuturo din si Bongo. 7 rito, tinuturo si Digong Duterte na leader niya. At ganoon din si Sara Duterte. Ito mga witnesses na to, may sinasabi na nagtatama-tama na lahat kayo ay may involvement dyan, according to these witnesses. Lalo to si Matubato, ang tagal ng trabaho sa inyo yan. Si Las Cañas, ang tagal ng trabaho niya sa inyo. Si Taguba, experience yan doon sa paglalabas sa custom. Noong panahon ni Faildon, andun experience niya. Yung pagbibigay niya ng 5 milyon daw sa Davao Group na yan. Kinikwento niya. Ito mga preso, sila Magdadaro, sila Leopoldo Tan, sila Santi Mendoza. Santi Mendoza, ito yung sa pagkamatay naman ni Barayuga. Pero itong sila Magdadaro at Leopoldo Tan Jr., ito naman yung nagtuturo na kayo rin dyan sa grupo nyo ang nagpapatay doon sa 3 Chinese na drug lords na nakakulong sa Davao. So, kahit anong gawing, talaga, pilipit ng kwento, pilipit ng tanong, nagtatama-tama talaga yung mga kwento ng mga taong to. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi kayo makaharap diyan sa investigasyon sa Kongreso. Meron pang isa na hindi ko nabanggit, si Jimmy Guban. Ito yung Customs Intelligence Officer nung panahon din na naglalabas daw ng droga, nagpaparating ng droga sila Michael Yang at dumadaan sa customs. Ito, yung nakadiskubre nung delivery na yan, at itong si Jimmy Guban ay nagkaproblema. Dahil nga, siyempre, ayaw niyang madiin itong sila Pulong Duterte at sila Mans Carpio na siyang itinuturo
nung isa pang witness na sabing nagparating yan, wag mong babanggitin ang mga pangalan na to. Ipapapatay kita, ipapapatay ang pamilya mo. Kung ituturo mo yung mga yan. So, ayan. Paano mong kukontrahin yung mga ganyang mga ganyang witnesses, mga ganyang testimony? Kaya kung ikatuwiran na alam ng mamamayan na wala kang kasalanan at gusto mo pang mangumpisal, kasama si, hinahamon mo mangumpisal si Akop, alam mo naman kasi hindi ka papatulan ni Akop. Yung sinasabi mong kumpisal. Katawa-tawa yan eh. Unang-una, papatol ba si Akop? Alam naman niyang nasa tama siya. Alam naman niya kung ano talaga yung trabaho niya. Yun ang ginagawa niya dito sa investigasyon sa Kongreso. Hindi siya bababa doon sa level na gusto mo. Nasusumpa sa Diyos. Hindi siya bababa sa ganyang level. Dahil siya, mayroong tamang katuwiran. Ikaw, wala kang maikatuwiran. Kaya hindi siya bababa doon sa level mo. Senator Putik. Ito pa, pinakamatindi, hindi ko pa sinasabi. Pinakamatinding witness. Hindi muna. Wag muna yung pinakamatindi. Meron pa palang mga hindi ako nabanggit. Itong si Kerwin Espinosa. Siya pa rin yan. Nagko-corroborate din yan sa mga ibang witnesses yan. Si Senator De Lima, na ipinakulong nyo ng matagal, 7 years, dahil sa inyong invented na accusations tungkol sa droga, tungkol sa drug money. Yan, nakadagdag pa na mga nag-corroborate doon sa mga witnesses, doon sa mga kwento tungkol sa inyong operations. Ngayon, ang sinasabi ko nga, Senator Putik, Bato de la Rosa, pwede mong patunayan na na walang kasalanan. Kasi hindi naman ito court of law. Ito ay investigasyon para in aid of legislation. Ginagawa itong investigasyon sa Kongreso in aid of legislation. Kaya nga lang, siyempre, during the course of yung pagtatanong sa hearing, lumalabas. Ano yung operation na ginawa, sino-sino yung involved na tao, sino-sino yung gumawa nito, sino gumawa niyan. Yun ang lumalabas dito. Pero, sabi ko nga, pwede mong patunayan na wala kang kasalanan eh. Since hindi pa nga ito court of law, hindi ka naman talaga rito. Hindi ka maiko-convict dito. Bakit hindi ka humarap at patunayan mo nagsisinungaling itong mga taong ito? Lahat na lang lahat ng pagkakataon na pwede mong gawin yan ay sinasayang mo. Since sinasabi mo naman na wala kang kasalanan, na ang ginawa nyo ay tama. Patunayan mo rito. Patunayan mo kung totoong wala kang kasalanan. Kasi, dahil nga sa pag-iwas mo, ang konklusyon ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga katulad kong maliliit ang intelligence, mukha kayong guilty. Nagmumukha kayong guilty dahil sa dinami-dami ng mga witnesses, nagtatama-tama mga statement ang tinuturo kayo magmula kay Digong Duterte. Pero, sabi ko nga, since sinasabi mo na wala kang kasalanan, kontrahin mo. Harapin mo itong mga witnesses na to. Maglabas ka ng sarili mong ebidensya. Ngayon, bago ko sabihin ko sino yung pinaka-importanting witness, pinaka-importante sa lahat na witness, mga kababayan, mga kapatid, subscribe mo muna ang aking channel. Please do subscribe. Paki-press na rin yung like button, pati yung notification bell, at pwede mo rin i-share later on itong ating video. Again, please subscribe. Please hit the notification bell, the like button, and paki-share na rin para marami makadinig nito pinag-uusapan natin. Anyway,
Sino yon? Yung pinaka magaling na witness na magsasabing lahat ng ito ay totoo. Walang iba, kundi yung presidente mo, si Digong Duterte. Hindi ba? Nung lumabas siya sa Kongreso, ang dami niyang inamin doon. Yung mga ginamit niyang, mga sinabi niyang pag-amin doon, ay tumatama din sa mga sinasabi ng witnesses. So, paano na lang yan? Senator Putik ba to? Paano na lang yan, Senator Putik? Talagang hindi ka na bato, putik ka na. Lambot kasi ng pangangapiwiran mo. Tapos, ikaw ang tagapagsinungaling. Pagkatapos magsabi ni Duterte na meron akong death squad, meron akong ganito, meron akong ganyan. Sasabihin mo na naman, nagbibiro. No, sasabihin mo, joke na naman. Yun ang sinabi mo eh. Nagbibiro lang ang presidente. Nagbibiro lang sa PRRD. Matapos umamin at lahat ng pag-amin niya tumatama doon sa mga testimony ng mga witnesses. So talagang imposible. Although baka naman totoo rin sinasabi mo, bibigyan pa rin kita ng benefit of the doubt. Malay ko, baka may hawak ka ebidensya. Malay ko, baka meron kang matitibay na witnesses na magsasabi na hindi totoo lahat ng mga sinabi ng mga ito. Yang sila Garma, Leonardo, Espinido, Asierto, Padilla, Las Cañas, Matubato, Magdadaro, Tan Jr., Taguba, Jimmy Guban, si De Lima, si Espinosa, at pati yung sinabi ni Duterte. Pwede mong sabihin lahat ng yan, joke. Di ba? Kasi yung pinuno, si Digong Duterte, sinabi mo, joke lang eh. Di ba? So dapat, itong lahat ng ito, lahat ng nag-witness na to, pwede mo rin sabihin puro joke yan. Yun na lang ikatwira mo. Di ba? Yun ang ikatwiran mo. Pumunta ka sa Kongreso, Senator Putik, at sabihin mo, lahat ng mga witnesses na yan, ang mga sinabi niyan ay puro joke. Kasi yung pinuno mismo nagsabi may mga sinabi siyang ganito, may sinabi siyang inamin niya to, inamin niya yon. Pero joke lang, sabi mo. Sabihin mo na rin na itong lahat ng witnesses na to, lahat ng ito ay puro joke lang. Lahat ng ito ay nagsabi ng mga joke lang. Lahat ng mga ebidensyang pinakita nila, mga dokumento, lahat yan puro joke. So yun na lang, di ba? Okay ka na. Kasi yung pinuno, joke lang eh. Siyempre, lahat ng nasa baba, puro joke lang yan. Yun na lang, di ba? Yun na lang siguro. Mr. Putik ba to? Paano mo ngayon yan, may chance ka pa. Sa January, may hearing ulit. May chance ka pa. Maganda yon, magandang reasoning na yon. Since ang presidente, si Digong Duterte, nagjo-joke lang pala nung nag-witness siya dyan, nung nag-testify siya, lahat ng iba pang nag-witness dyan, puro joke ang sinabi. Yun na lang. Di ba? Yun na lang. Okay yun. Di ba, Senator Putik ba to? Gandang gandang lusot nun. Yun ang sabihin mo, di ba? Okay yun. Lahat ng mga testimony nila ay puro joke. Oh my goodness. Mga kababayan, yan lang muna. Diyan natatapos ang ating mga joke. Diyan natatapos ang ating mga joke for today. Sana doon sa mga hindi pa nag-subscribe, kindly subscribe, paki-hit na rin yung notification bell, pati yung notification bell, pati yung like button, at pati na rin yung pag-share na itong ating video.
Thank you so much for joining me today, and I'll see you again.